Kung first time mong lumabas sa ibang bansa katulad ng Amerika, Europe, o sa parting Asia, ito po ang vlog na ito para sa inyo kasi pag-uusapan po natin ang e-travel. Alam ko po marami pong nalilito sa mga kababayan natin, lalo na po kung kayo ay first timer na aalis po mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Isa po sa mga requirement na kailangan nyo pong gawin bago po ang inyong flight ay mag-registered muna po tayo sa Philippine e-travel. Marami pa rin po ang nalilito kung paano po ba ito gagawin, paano po ba natin ito sasagutin, ano ba ang ilalagay dito, libre ba ito, at paano makukuha ang QR code. Huwag po kayong mag-alala mga kabayan, dahil nandito po ako si Jeannie Pinehaway para po tumulong sa inyo. Hello mga kabayan! Welcome back po sa ating channel. So, ako po si Jeannie Pinehaway. Tuturuan ko kayo ng complete step by step paano po ba mag-fill up ng e-travel lalo na sa mga first timer. So, hindi lang po ito para sa departure, pwede rin po itong i-apply natin sa arrival. Kaya panoorin nyo ang video na ito mula sa simula hanggang sa dulo para wala po kayong mamiss. Tara, simulan na po natin. Una sa lahat, ano nga ba ang e-travel? Bakit ba kailangan nito? Ang e-travel ay isang official online travel registration ng Philippine government para po sa mga international flight na paalis po papuntang Pilipinas, papuntang ibang bansa. O pwede rin naman pong vice versa, mula sa ibang bansa, papunta naman po sa Pilipinas. Meaning, ito po ay ginagamit para po sa departure o arrival na processing. O kayo pong mga international travelers na tinatawag. Tandaan nyo mga kabayan, ito po ay libre lang. So kung meron pong maniningil sa inyo ng bayad, ito po ay no. Libre lang po ang e-travel. Ito po ay kayang-kaya nyong gawin. Pag may humihingi po sa website na ito ay may bayad, huwag nyo po itong gagawin. Ang official nyo lang pong pupuntahan, https://etravel.gov.ph, o pwede rin po kayong pumunta sa application ng eGov para po doon din kayo magpa-register. So, dalawang pamamaraan po yan. Pwede kayong pumunta sa website o pwede rin po kayong pumunta sa apps. Okay, tanong nyo, kailan tayo magpapa-register? So, magpapa-register po kayo 72 hours before flight, o pwede po kayong magpa-register 3 to 4 days bago po ang inyong flight. Kailangan po meron na po kayong flight number at meron na po kayo talagang ticket paalis para po ma-fill upan po natin ang ating e-travel. Okay, tips ko sa inyo mga kabayan, no? Para po hindi kayo mag-ahol sa oras ninyo sa pag-fill up ninyo at hindi po kayo ma-rush, mas maganda po ang recommended ko sa inyo, mag-fill up na po kayo mga 2 days po, pwede na po kayong mag-fill up ng inyong e-travel. Para po meron pa po rin kayong oras kung sakali pong may correction po ang inyong travel, ma-edit nyo pa rin po yan before flight ninyo. At saka mahirap pong mag-fill up ng e-travel kapag nandun na po kayo sa airport kasi magagahol na po kayo. At syempre mahirap po kayo na magkaroon kayo ng stress dahil sa maraming tao po sa airport at minsan mahina po ang signal, kaya mas safety po na gawin nyo na po ang e-travel sa inyong bahay. Okay guys, bago po tayo magsimula sa inyong e-travel, kailangan meron din po tayo mga dapat ihanda para po mabilis na rin po ang inyong pag-fill up ng inyong e-travels. Ano-ano nga ba ito? So, ihanda nyo po ang inyong passport, flight number, mobile number, o yung contact number po, at yung address nyo po sa US, email address, US address, at siyempre kayong mga kabayan na nanonood sa akin kay Pinay Hawaii, ihanda nyo na po ang inyong ballpen at notes para po masimulan na natin kung paano po mag-fill up nito.
So, ang una po natin gagawin, pupunta po tayo sa pag-create ng account natin sa etravel.gov.ph. So, meron din po siyang apps nito. Kung wala pa ho kayong account, mag-create po tayo ng bago. Ilalagay po natin ang email address natin and then lalagyan po natin ito ng password. Kapag nakapag-login na po kayo, magsaset tayo ng ating profile at ilalagay po natin ang ating passport. Nandyan po kung kayo ay foreigner ba kayo o kung kayo po ba ay Pilipino. So pipilapan po natin ang ating e-travel, first name, middle name, lalagyan din po natin ng ating last name, and then kung ano po ba ang gender ninyo, kung kayo ay female, then birthday po ninyo, then after po nyan, ilalagay po natin ang ating mobile number at citizenship, and then also lalagay po natin ang ating passport number and then yung ating passport details kung kailan po siya in-issue o ma-expired, and then also kung ano po ang occupation ninyo. So, yun po ilalagay natin. After nyan, in-next po natin yan para po iyan ma-upload na yung ating pictures ng ating photo para po meron pa po tayong pictures dun sa e-travel natin. Then, ilalagay po natin kung ano pong permanent country tayo. After po nyan, yung address po natin, and then, i-click lang natin yung next. Ito po yung lalabas na personal information. Then, isasubmit na po yan. Magkakaroon na po kayo ng profile created ng e-travel. Click po natin ang ating new travel declaration at iyan po dahil pwede po yan natin kung sa ibang tao kung magdadagdag tayo o pwede rin po iyan kung para po sa atin ito. So since tayo ay para sa atin, for me, and then travel po tayo by air, i-click po natin itong departure. Hindi po arrival dahil paalis po tayo ng Pilipinas. Pag na-click natin departure, ito na po ang lalabas, yung travel details natin. Ang travel details po nito, syempre, ilalagay po natin dito kung ano po yung purpose ng inyong travel, kung kayo po ba ay OFW, kung kayo po ba ay magbabakasyon lang, kung kayo po ba magre-resident sa United States. So dahil tayo magre-resident sa United States, yun po yung i-click natin. And then pagkatapos po nyan, ma-click natin yung travel details natin, ilalagay po natin yung flight information natin, kung ano po bang ticket yung inyong nabili, kung kayo po ba ay Philippine Airlines, at saka ano po ba yung flight number po ng inyong Philippine Airlines na nakuha. So meron po yan sa ticket, tignan nyo na lang po. And then yung origin po, kung saan po ba kayo manggagaling, kayo po ba ay manggagaling sa Ninoy Aquino International Airport, o kasi marami pong iba-iba yon na airport, pwede pong sa Clark. Then piliin natin yung date natin, kung kailan po ang paalis natin. Ito pong with transit, yan po iyon kung kayo po ba ay may connecting flight. Kung halimbawa bababa muna po kayo sa Incheon, Korea, o sa Singapore o sa Hong Kong, then tsaka po kayo pupunta ng Los Angeles kung doon po ba kayo lalapag. So yan po ang tinatawag na connecting flight. So since kung hindi naman po kayo magko-connecting flight at straight flight lang pa, one flight lang po kayo, so lalagyan na po natin kung saan po kayo papunta. For example, dahil kayo papunta sa Singapore, o ilalagay nyo po doon kung saan pong airport kayo, sa Terminal 1, and then ilalagay nyo po kung anong oras po kayo ang dating ninyo doon, at saka kung anong oras din po ang alis ninyo. Then, i-click nyo naman po iyon. After nyan, meron na po kayong travel details ng departure ninyo. And then, meron po dyan lalabas na hotel kung saan po kayo titira. Kung iyon po ba hotel o residence, then i-click nyo na po yung travel tax declaration. So, ito po, hihintayin lang natin yan. Paglabas po niyan, lalabas na po yung declaration natin yan. So, magtatanong po sila kung meron po ba kayong i-declare, kung meron po ba kayong currency
Kapag 50,000 po, kailangan po iyang i-declare natin at kukuha pa po tayo sa Bangko Sentral ng certification. Kaya mas maganda po, wag na po kayong magdala ng mas marami. And then also kapag 10,000 US dollars, i-declare din po natin yan, no? Pero kung wala naman po, i-click na natin yung no. And then for custom declaration, magsi-signature lang po kayo. And then kung gusto nyo baguhin, pwede naman po. And then, kung meron po kayo pang ibang members, pwede rin pong idagdag yung additional members. Kung dalawa po kayong magbibiyahe, family members, pwede po iyan. Pero kung isa lang naman po, edi isa lang po yung inyong ilalagay. So, for the meantime, kung dalawa kayo, iyan po yung lalabas na information sa inyong e-travel. So, ganyan lang po siya kadali at kabilis. So, hindi po kayo mahihirapang mag-fill up nito. Kaya, kayang-kaya nyo po siyang gawin. Then, after nyan, isasend na po sa inyo ang QR code sa email address ninyo. Tandaan nyo mga kabayan, no? Mga tips ko sa inyo. Kailangan po kapag nag-fill up po kayo ng information na to, check nyo pong mabuti ang lahat ng details na finilapan nyo sa inyong first name, middle name, family name, kung tugma po doon sa inyong passport. Kasi kailangan pong mag-match yung inyong passport doon po sa fifilapan nyo po ng inyong full name, gender, and then also yung citizenship, and then yung birthday po ninyo. Napakahalaga po na eksakto po at pareho po ang inyong details na pinilapan mula sa inyong information at saka sa passport nyo po. Okay, next. Ito po yung travel information na tinatawag. So, kailangan po ihanda na rin po natin ang ating mga ticket para po pag nag-fill up po tayo ng travel information, ay mabilis na po natin siyang ma-fill upan. And then, sa susunod po, ito na po yung health declaration. So, checking nyo pong mabuti kung ano po yung mga sinasabi sa health declaration ninyo. May mga some question lang po doon tungkol sa health ninyo. Okay, dito po, i-review muna natin, no, mga guys, mga kababayan. So, bago nyo po i-click ang submit, kailangan pong i-check nyo muna pong mabuti yung inyong mga finilapan. Kung tama po ba yung lahat ng spelling, ng inyong dates, tama po ba yung passport number ninyo, yung details ninyo sa passport, tama po ba yung lahat ng address, para po wala na po kayong mali doon sa inyong e-travel information. Check nyo po yung flight number kung tama po, yung birthday nyo po doon kung tama po, so yung gender ninyo, at saka yung address ninyo at ang email address ninyo. So lahat po yun, i-check nyo muna pong mabuti bago nyo po i-click ang submit. Of course, kapag meron po kayong nakitang mali na information o errors, na mali yung na typo o mali yung spelling, so pwede nyo muna pong i-edit muna iyon bago nyo po i-submit yung inyong e-travel information. Pag sigurado na po kayo sa lahat ng mga information at na double check nyo na po iyon, kapag i-submit nyo na po yun, then makaka-receive na po kayo sa email nyo ng inyong QR code. Yung pong QR code na yon, pwede nyo pong i-screenshot sa phone ninyo para iyon na po ay inyong proof na kayo po ay nakapag fill up ng e-travel. Actually, ito pong e-travel na yan, hindi po na yan hahanapin sa inyo. Yan ho, automatic na po na nakaregistered na po yan sa immigration nila. So, kaya sinasabi ng iba na hindi naman hinahanap sa akin ng e-travel. Hindi nga po hahanapin kasi nakapag-fill up na po kayo. Nandun na po yun, nakalink na po yun sa immigration na kayo po ay meron ng finilapan na e-travel. Pero kapag hindi pa po kayo nakapag-fill up ng e-travel, makikita po nila yan sa system nila na kayo po ay wala pang e-travel. So, pababalikin muna po kayo uli doon sa labas para po mag-ayos at mag-fill up. Iyon po magiging hassle po sa inyo yon at magiging matatagalan pa po kayo dahil mas mahirap pong mag-fill up ng the same day at baka maiwanan po kayo ng flight. Kaya yun po ang sinasabi kong tips ko sa inyo, mas maganda po sa bahay nyo na po yan gawin para po wala na pong mawli at direkta na po iyan na papasok sa system ng immigration. So para sigurado kayo guys, no, ang tips ko na rin sa inyo, kailangan po i-screenshot nyo yung inyong QR code para po kung isinend po sa inyong email at kung wala na po kayong internet na nasa airport kayo, at least nasa inyo na po yung QR code kung kayo po ay tatanungin. At least naka-ready na po. Kung gusto nyo naman po, i-download nyo yon,
and then gusto nyo po i-print nyo rin po, pwede naman yon. Ayan mga kababayan, no? I-recaps ko kayo para naman sa inyong kabuuan na para mabigyan ko kayo ng tips. So unang-una po, huwag po kayong magpapaloko sa ibang website na babayaran po yan. Wala pong bayad ang e-travel. Huwag po kayong pumunta sa mga fake website. So yung website lang po talaga ng e-travel na binigay ko po sa inyo. Basahing mabuti po ang passport details ninyo, and then also wag nyo pong gagawin sa airport ang e-travel para hindi po kayo ma-rush. I-save nyo po ang inyong QR code na e-travel. Mas safety po na meron kayong copy kaysa po panatag kayo na okay po ang lahat. And then kung gusto nyo rin po, i-print nyo na rin po ang inyong QR code. Kasi minsan po may mga case na nalobat po ang inyong cellphone, at least meron pa rin ho kayong backup na papers na na-print nyo po yon, just in case lang po na kayo ay nalobat sa cellphone ninyo. So yun, tips ko po yun sa inyo. Kasi meron din po mga senaryo mga ganyan na dahil ginagamit natin ang cellphone, nalolobat po tayo, ngayon wala na po tayong mapakita na QR code. Kaya nire-recommend ko po na pwede nyo pong i-print yung QR code. Ayan mga kabayan, no? Sa simpleng pag-step by step natin na turuan ko kayo, sana nakatulong po itong e-travel ninyo kasi kailangan po talaga ninyo ito bago po kayo umalis. Lalo na yung mga natulungan ko na sa US visa journey ninyo. Congratulations po at kayo paalis na at samahan natin ng sama-sama ang inyong mga katanungan sa akin, at natutuwa ako sa inyo dahil kayo ay naging success at magsisimula ang inyong US journey dito sa US. Doon po sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Jean Pinay Hawaii na tumutulong po sa mga tao na tumutulong po sa mga kababayan natin na nagsisimula pa lang pong mag-process ng US visa para po kayo ay mabigyan ko ng advice. Yan po ang advocacy ko. So kung meron po kayo mga katanungan, like and comment and share na rin po para po yan mai-broadcast natin at makatulong pa rin po tayo sa mga iba-iba po pong mga visa na gusto pong pumunta sa US. Marami po akong vlog niyan tungkol po sa mga paghahanda at tamang paghahanda natin kung ano-ano ba ang dapat nating gawin para sa ating pagpaprocess ng US visa journey. Kung nakatulong ang tutorial na ito, huwag niyo naman pong kalimutan mag-subscribe, like, and comments at i-share niyo na rin po para po makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa vlog kong ito at sa mga susunod pa nating pagkikita. Thank you so much. Bye!